Narinig niyo na ba ang gift of tongues? Ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Mapagpalang buhay po sa ating lahat, mga ka-worship. Kamusta na po kayo? Welcome po sa Usapang Born Again. Ang paksa na pag-uusapan natin ngayon ay, narinig niyo na ba yung salitang gift of tongues? Okay? At ano ba ang sinasabi ng Bible patungkol dito? Yan po ang ating tatalakayin ngayon sapagkat sa daigdig po or sa circle ng mga mananampalataya, may mga kapatiran po tayo na nagpa-practice di umano ng gift of tongues. Okay? At sa totoo lamang po, maging ang inyong lingkod ay naging bahagi po ng church na kung saan ay nagpa-practice po ng gift of tongues. Pero sa ngayon po kasi ay hindi ko na po yan ginagawa. Okay? In fact, itinuro ko po yan nitong nakaraan lang sa aming church na huwag na siyang gawin. Okay? Sapagkat matapos ko pong mapag-aralan ng bagay na ito, ay kinakailangan ko pong ituro ito sa church na hinahawakan ko. At buti na lang, wala na po ako sa dati kong church dahil kung ito po ay natutunan ko, hindi ko to maituturo sa dati kong church sapagkat ang dati kong church po ay nagpa-practice ng gift of tongues. Ngayon, ang tatalakayin po natin ay yung talagang biblical na gift of tongues. Okay? Pero bago yan, magbibigay po muna ako ng disclaimer. Naniniwala po ako sa gift of tongues. Okay? Nakasulat po kasi ito sa Bible. At ito po ay pinatotohanan nila Peter, nila Paul, ng mga disciple during the early Christians na talagang the moment they lay hands and that particular person received the Lord, isa sa manifestation ay magsasalita siya sa ibang wika. At yan nga po yung tinatawag na the gift of tongues. Ngayon, uulitin ko, ako po ay naniniwala sa gift of tongues. Pero, meron pong sa circle natin ngayon, sa panahon natin, sa generation natin, yung bang nakikita nating pinapractice ng iba, mananampalataya, na gift of tongues, valid ba yun? Okay? Yun po ang aking lilinawin sa mga oras na ito sapagkat dapat po anuman ang gawin nating activity sa church, dapat po nakabanggayan sa salita ng Diyos at kinakailangan anuman ang gagawin mo, dapat didepensahan yan ng salita ng Diyos. Meron kang sitas na pwede mong ilatag sa sino man na magke-question patungkol po dito. Kaya kung halimbawa, ito pong bagay na gagawin mong programa ay walang panig ng Bible, mahirap po itong ituloy. Mahirap ituloy. Ngayon po kasi ay kinakailangan natin maging mapanuri sa banal na kasulatan. Kaya lumalabas mga kapatid, uulitin ko po naniniwala po ako sa gift of tongues. Yun nga lang, ang pinaniniwalaan kong gift of tongues ay yun pong nakasulat sa Bible. Ngayon, kung tatanungin niyo po ako, ang gift of tongues ba na nag-e-exist sa ngayon, yan ba ay valid? Well, kinakailangan padaanin po natin siya sa suri ng Bible, sa filter ng Bible, sa qualification na sinasaad ng Bible, bago natin masabi na ang binibitawang gift of tongues ay isang gift of tongues na valid ba o fake. Okay? So tayo po ngayon ay magbukas ng Bible. Kung may Bible po kayo, ay unang-unang manifestation po ito ng gift of tongues sa Acts chapter 2, verse 1 hanggang sa mga sumusunod. Kaya kung may Bible po kayo, ay makipagbukas po kayo sa akin. At ito po ay babasahin ko sa NIV. Ang sabi po dito, when the day of the Pentecost came, they were all together in one place.
Suddenly, a sound like blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated and came to rest on each of them. All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Now, there were staying in Jerusalem God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, a crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language? Parthians, Medes, Elamites, residents of Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya near Cyrene, and visitors from Rome. Now, both Jews and converts to Judaism, Cretans and Arabs, we hear them declaring the wonders of God in our own tongues. Amazed and perplexed, they asked one another, "What does this mean?" Well, some, however, made fun of them and said, "They have had too much wine." Diyos po ang magpapala sa bahaging ito ng banal na kasulatan na ngayon po ay ating pag-aaralan. Ito po yung kauna-unahang account ng manifestation ng gift of tongues. Okay? Pagbabalikan po natin yung verse 1 at saka ang verse 2. Ang sabi diyan, when the day of the Pentecost came. Okay? They were all together in one place. Ibig sabihin po, piyesta nung time na yun. Okay? Feast of Harvest. Pente means 50th day. Yan po ay celebration na kung saan tag-ani. Okay? Pinagse-celebrate nila yung masaganang ani, Pentecost King. Ngayon, di palibasa, piyesta po, ang mga tao po ay nagpunta doon sa lugar na kung saan nagse-celebrate. Alam naman natin ng piyesta, may musiko, di ba? May musiko, may marjoret, may clown, tapos ang damakmak ang street food, di ba? Tapos may lobo pa nga minsan. Yung mga typical na Pilipino na piyesta ang tinutukoy ko. At dito po sa eksenang ito na atin pong pinag-aaralan, makikita po natin dito na sila po ay nasa taas. Sama-sama, walang bumababa. Okay? Kung doon po sa ibang translation, they were in the upper room. The door was shut, the windows were shut, sarado bintana, sarado pintuan. Eh kung sa loob-loob ko, sarado pintuan at sarado bintana, ibig sabihin, init-init, sama-sama sila sa loob. Okay? Sila po ay takot na takot. Bakit? Sapagkat sa panahon ito po, hinahunting po sila eh. Sila po yung mga follower ni Jesus Christ at sila po ay, kumbaga, mga wanted. Kaya napakahirap po sa kanilang lumabas. Halimbawa lang, for example, nautusan nila si John. John, total fiesta naman at tayo magsalo-salo ng konti. Bumili ka nga ng tinapay sa bakery. Di ba? Ano gagawin ni John? Eh di syempre bababa. Di ba? At pag bumaba po siya, siya po ay magtatalokbong, magtatakip ng muka at palihim na pupunta sa bilihan ng mga tinapay. Paano kung may nakakita? Okay? Nabubulungan. Di ba si John yun? Sino? Yun si John. Sinong John? Yung disciple ni Jesus. Oh, talaga? Oo. Bumibili tinapay. Tara, sundan natin. Susundan nila. Okay? Tapos hanggang sa makikita nila yung pintuan na pinasukan ni John na talagang pasikreto, palihim, at palinga-linga pa bago pumasok at isinarado ang pinto. Pero yung naka-ispat sa kanila, siguradong pupunta po sa authority para isumbong na nakita nila si John.
And most likely, kung ganun po ang mangyayari, pati ang mga disciple po ay mahuhuli, maaaresto, and then in the end, kagaya ni Jesus, mapapatay. Ngayon, bakit sila takot na takot? Di ba? Ba't hindi sila kasing bold ni Jesus na nakikiharap sa tao at nagpapahayag ng salita ng Diyos? Gayong sila naman ay tinuruan ng Panginoon. Sa loob ng 3.5 taon ay nakaranas po sila ng talagang Bible study, tutorial mode. Okay? At ang Bible study pong ito na naranasan nila sa Panginoon na hindi biro. Kaya alam, bakit po sila takot na takot? Alam mo ninyo, takot na takot po sila, hindi dahil sa wala silang nalalaman sa salita ng Diyos, kung hindi wala ho silang lakas na loob. Nauunahan ho sila ng nervyos, ng takot, na baka sakaling tumayo sila, sila'y maaresto, mamatay, takot silang mamatay, syempre. Until suddenly, sa Acts chapter 2, verse 2, suddenly, a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. They saw what seemed to be tongues of fire that separated, and each came to rest on each of them. Now, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. Okay? Doon po sa kalagitnaan ng kanilang katahimikan at pag-iingat, suddenly, mayroong malakas na hangin na pumasok. Galing yan sa kalangitan, na mistulang parang dila ng apoy, at ang sabi dito ay nag-separate and came to rest on each of them. Lahat sila ay parang pinuyuhan ng kandila sa ibabaw, at pagkatapos sila ay na-filled with the Holy Spirit, at sila ay nagsalita sa iba't ibang wika. Yun yung tinatawag na the gift of tongues. Okay? At lahat po sila ay nagpuri sa Diyos. This time, ang pagpupuri nila sa Diyos ay sa pamamagitan ng iba't ibang wika, kasi nga enable sila ng Holy Spirit sa ganung kapamaraanan na pupurihin nila ang Diyos sa wika na hindi nila kinagisnan. Yung mga tao sa baba, naku, nakarinig sila ng parang commotion. Ano yung ingay na yun? Teka, Tagalog yun ha. Nakakapakinig sila ng mga iba't ibang wika, sabi rito, iba't ibang lahi, ay nagtanong, sabi niya, di ba mga Galileans yung mga nasa taas na yan? Ba't ganun? Merong Parthians, may Medes, may Elamites, may Mesopotamian, may Cappadocian, di ba? May Asian, may Phrygian, may Pamphylian, may Egyptian, iba't ibang language. Sabi, hanggang sa sinabi na lang nila, ay, yan na, huwag niyong pasinin yan. Mga lasing lang ang mga yan. Okay? Dito po sa eksenang ito, alam ho ninyo mga ka-worship, ang pagkatapos ng infilling ng Holy Spirit, lumabas kagad si Peter. Hindi na siya takot. Okay? At siya po ay nagpahayag, sabi niya, Men of Jerusalem, alas 9 pa lang ng umaga, hindi ho kami lasing. Tapos nagbigay na siya ng kanyang litanya. Alam mo ninyo, mahigit 2,000 o 3,000 ang na-convert para maging believer ni Jesus ang mga tao sa isang preaching pa lang ni Peter. O diba? So ibig sabihin mga ka-worship, ang kwento pong ito ay isang makatotohanang kwento na naranasan po ng 12 apostol ng Panginoon. And to tell you, these 12 apostles of the Lord, of course, hindi nakasali dyan si Judas, pero ang pumalit dyan ay si Paul. So, 12 pa rin sila. These 12 apostles of the Lord turned the world upside down. Totoo po yan. Totoo po yan.
So, meron talagang biblical na gift of tongues. Okay? Hanggang sa may nilehans si Peter na centurion, si Nathaniel minilehans na eunuch, at nagmamanifest po ang Holy Spirit the moment they accepted Jesus Christ as personal Lord and Savior. At isa sa manifestation po ay nagsasalita po sila sa iba't ibang wika. Okay? Big deal ba yun? Yes po, big deal po yan. Sa atin po, hindi yan big deal. Kagaya ko, sa mga oras na to, ako po yung nagsasalita sa inyo, hanggat maaari, gusto ko Tagalog na Tagalog. Kaya lang, nakakapagsalita po ako ng wikang Ingles. Noong panahon nila Peter, ay hindi ko pwede yan. Kung ikaw ay isang Galilean, ako, kontrolado ka lang ng lengguwahe mo at labas sa lengguwahe mo, ibig sabihin yan, magaling ka na. Okay? Kaya mo na magsalita ng ibang wika. Ibig sabihin, halimbawa, ikaw ay isang Aramaic, taga-Judea ka, tapos nakakapagsalita ka ng Greek, kaya pwede ka magpunta sa Rome. Ang ibig sabihin niyan, talented ka, skilled ka, nakapag-aaral ka. Pero sa kagaya po nila Peter na nasa upper room, na alam natin na ang language na lang na iisa, okay, mga Galilean sila, and then all of a sudden, each and every one of them speak in a different language. Kagaya po yun, nagsasalita ko ng English, di ba? Naggulat sila, how come na nakapagsasalita sila ng iba't ibang wika, and that is the gift of the Holy Spirit. That precisely is the gift of tongues. Nakakapagsalita sila. Okay? Ngayon, gusto ko pong suportahan ang gift of tongues biblically. Kagaya po sa 1 Corinthians chapter 14. Sa verse 1 hanggang verse 4 po, ang sabi ay ganito: follow the way of love and eagerly desire spiritual gifts, especially the gift of prophecy. For anyone who speaks in tongues does not speak to men but to God. Indeed, no one understands him. He utters mysteries with his spirit, but everyone who prophesies or prophesy speak to men for the strengthening, encouragement, and comfort. Now, he who speaks in tongue edifies himself, but he who prophesies edifies the church. Dito po sa 1 Corinthians chapter 14 verse 1 to 4, maliwanag po ang sinasabi ng Bible dito na kung saan ang speaking in tongues po, it edifies the church. It edifies the person who is praying, who is praising, who is worshiping the Lord. So, pang-individual ang speaking in tongues according sa 1 Corinthians chapter 14. But the moment he prophesies, naglatag siya ng kapahayagan. Ito naman po, it edifies the church. Napapalakas ang church. Napapalakas ang kalipunan ng mga kapatirang mananampalataya. At dahil dito, ang kapangyarihang ito po ay nagiging matatag sa iglesia. Kailangan merong ganitong klaseng giftings nang sa ganun po ang iglesia po ay matibay. Ang propesiya po o ang pagpapahayag ng salita ng Diyos ay napaka-vital para sa isang kalipunan na tinatawag nating church. Okay po? Ngayon, sundan naman natin sa Mark chapter 16 verse 20. Sabi rito, later Jesus appeared to the 11 as they were eating. He rebuked them for their lack of faith and their stubborn refusal to believe those who had seen him after he had risen. He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in tongues. Yan po ang sinasabi, na kung sila ay mananampalataya, okay, at tatanggapin ang Panginoon, mababaptize, ang sabi dito, ang mga sign, una,
ay in my name they can drive out demons, makakapagpalayas sila ng demonyo. At ang kapansin-pansin po dito, sinabi diyan, they will speak in new tongues. So maliwanag po na si Jesus mismo, sinasabi niya, magsasalita yan sa iba't ibang wika. Ang lahat, sabi niya, sinasabi niya sa kanyang mga disciple, ang lahat ng mga masyesheran ninyo at tatanggap at maniniwala at mananampalataya, sila na maniniwala at mapapabautismo, sila ay maliligtas. Okay? Ang sabi dito, ang katibayan ng mga bagay ng pagtanggap nila ay sila ay makakapagpalayas ng demonyo at sila ay magsasalita sa iba't ibang wika. Yan po ay binitawan ng Panginoon. So lumalabas kahit si Jesus, bago pa dumating ang Holy Spirit, bago pa ang lahat ng ito na magsasalita sa iba't ibang wika, nasabi na yan ni Jesus Christ na meron talagang gift of tongues kapag nagmanifest na ang Holy Spirit. Okay? Ang sabi din po dito sa Acts chapter 19, ang sabi dito ni Paul, so Paul asked, then what baptism did you receive? And they replied, John's baptism. And then Paul said, John's baptism was a baptism of repentance. Yung pagbautismo po sa tubig. And he told the people to believe in the one coming after him, and that is in Jesus. Now, on hearing this, they were baptized into the name of the Lord Jesus. Paul placed his hands on them, the Holy Spirit came on them, and they speak in tongues, and they prophesied. O, diba? Lumalabas doon sa early church, sa panahon nila Paul, nila Peter, lahat po ng ninilihan sila, parang automatic na mag-i-speak in tongues tapos mag-prophesy. So, yan po ang tinatawag na gift of the Holy Spirit. Okay? Ngayon, ano po ang point na gusto kong i-drive dito, mga kapatid? Okay? Number one, to prove that there is really a gift of tongues. Meron talaga. Biblically, that the gift of tongues is a manifestation of the Holy Spirit to someone who accepted Jesus as Lord and Savior. Okay? Manifestation yan. Na pag tinanggap mo, ay nako, magsasalita ka talaga sa iba't ibang wika. And the gift of tongues is given to men who speaks to God and not to men. Okay? And the purpose of this gift is to edify men, while prophecies edifies the church. These are the reason and purpose of the genuine gift of tongues. So lumalabas po, mga ka-worship, meron talaga sa Bible na nakasulat na mga gift of tongues. Okay? Ngayon ang tanong, how about the claims of the Christians who practice today their gift of tongues? Yung nagpa-practice ngayon ng gift of tongues, pasok ba sa qualification ang kanilang kiniklaim sa gift of tongues na meron sila at kanilang pinapractice? Ang sagot, kaduda-duda po yan. Malamang hindi po. Okay? Sapagkat kung kayo po ay makakakita ng mga Christian na nagpa-practice ng gift of tongues sa ngayon, medyo mapapa-question mark po kayo kasi po ang mga binibitawan nilang salita ay mga salita po na talagang tongues ba yan? Yung bang Rambo, 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 Rambo. Diba? Honda, 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 Rusi, Honda, Rusi. Diba? May Rambo na, may Honda pa, may Rusi pa. Shakataraba, 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 shakataraba. Parang nasirang washing machine yung tunog. Okay? At ito po mga bagay po ito, yan po ang mga naririnig nyo na di umano ay gift of tongues sa ngayon. Guilty ho ako dyan, mga kapatid. For the longest time, kasali po ako sa isang Pentecostal Christian church na nagpa-practice po ng ganyan. Horakakaro, kakaro, karo, karo, karo. At pagkatapos po, mga kapatid, ito po ay paulit-ulit na dinadasal. Kaya lang parang ang dila mo lang ay meron lang pattern na sinusunod. Takro, chikaro, chocho, chikatutuk. Ganun lang po. At ito po ay isang bagay na parang later on, na-realize ko, parang may mali. Okay? Hanggang sa inaral ko ang Bible at
sinuri ko talaga siya kung talagang valid nga siya. Nako, na-realize ko. Ayon sa mismong Biblia, ang mga bagay pa lang ito na karabara siya, katarabara siya, karabara siya. Hindi ho yan totoo. Okay? Legit ba yan? Siyempre naman, hindi. Di ba? Ngayon, ilalatag ko po sa inyo ang 5 dahilan bakit po merong biblical gift of tongues na tinalakay ko kanina at yung pong dinidiscuss ko ngayon na yung mga shakarabo, shukuro, chika, hindi ho yan totoo. Okay? Bakit po? Reason number 1. Kasi po ang gift of tongues ay gift. Ito po ay kaloob. Binigay yan ng Holy Spirit. At ang Holy Spirit na nagbigay, hindi ho niya yan tinuro. Nung ibigay niya sa mga disciple, ay nako, maniwala ka, ang mga disciple, nagulat sila, nagsalita na lang sila sa iba't ibang wika. Sa Acts chapter 2 na binasa natin kanina, bumaba ang Holy Spirit habang sila po'y takot na takot. At nung inanoint sila ng Holy Spirit, binless sila ng Holy Spirit, biniyayaan sila ng gift of tongues, nagsalita sila sa iba't ibang wika. Alam ho ninyo, pagkatapos po nun, tumapang na po sila. Ang gift of tongues po ay gift. Ito po ay regalo. Ito po ay binigay ng Holy Spirit sa pagkakataong hindi nalalaman ng isang mananampalataya. Okay? Ngayon kasi, ang gift of tongues na pinapractice, tinuturo. Tinuturo sa church. Okay? Tinuturo yan ng Pentecostal. May magtuturong kapatiran. Si brother, ituturo niya ang gift of tongues. Tapos sasabihin niya, ang gift of tongues ay mangyayari yan. Sige, mag-conduct tayo ng baptism in the Holy Spirit. Ay, nako. Tuturo yan ni brother, tuturo yan ni sister, or tuturo ni pastor. Tapos nasa yung gitarista natin. O tara, kumanta ka na. O kakanta na. No? Let thy holy. Tapos kakanta na ho sila. Tapos, edi 10 sila, 6 nagtatangs, yung 4 hindi. Tapos sasabihin, tara, let us praise the Lord, let us, tapos magtatangs doon, ang ingay po, ang ingay. Siyempre, yung 4 na dahilan kung bakit sila nag-conduct ng baptism in the Holy Spirit, di umano, tawag din itong baptism in the Holy Spirit, ay para yung 4 magkaroon ng tongues. Okay? Taas mo kamay mo, buka mo bibig mo, buka, ganyan. Tapos, gaganyan. Igaganyan na ho yan. Hanggang sa magsasalita po yan, hindi ho yan biblical. Hindi po yan biblical. Saan ka naman nakakita ang gift of the Holy Spirit? Tinuro, di ba? Lumalabas, ina-anticipate mo na bibigyan ka ng gift ng Holy Spirit. Sa panahong inaabangan mo yun, ay hindi ka bibigyan. Hindi ka bibigyan. Nung bigyan sila Peter ng gift of tongues ng Holy Spirit, hindi nakabuka bibig nila. Okay? Kasi nga hindi nila alam. Hindi yan conscious effort. Kaya reason number 1, bakit hindi po dapat paniwalaan yung mga pinapractice na gift of tongues sa ngayon? Hindi yan gift. Yan po ay anticipation. Yan po ay persuasion. Magsasalita ka talaga dahil sipin mo, 6 kayo. Or 6 sila, 4 lang kayo. The majority sa kanila, ganun na. Tapos kaya ka nga sumama sa baptism in the Holy Spirit, gusto mong mabaptize. Kinondisyon ng isip mo na sa baptism in the Holy Spirit may mangyayaring kakaiba. At ang isa sa kakaiba dito ay yung pag-gift of tongues na tinuro muna sa'yo, ibinigyan ka na muna ng orientation. Ang Holy Spirit, pag talaga bibigyan ka ng gift of tongues, walang orientation yun. Ang dami kong binasa. Nung i-lay hands ni Peter, tinanggap si Jesus, biglang nagsalita sa iba't ibang wika. Yun ba ay pinabuka bibig? Buka mo bibig mo. Mali ho yun. Okay? Ay nako, sa totoo lang, hindi mo kinakailangan ibuka ang bibig mo kung talagang bibigyan ka ng genuine na gift of tongues. That is reason number 1. Reason number 2, okay?
ang ginagawa po nilang Rambo, pautod ng Rambo, Honda. Alam mo, ang tawag po dyan ay tessellation. Yes po, tessellation. This is an art of repeating pattern. Okay? More known as a repetition or recurring method. Sa Tagalog po nito, paulit-ulit. Diba? Shanda. Rusi. Alam mo ninyo, inuulit-ulit mo lang, tapos akalain mo, nagtatags ka na. Diba? Ang prayer po, pag inulit-ulit mo, binabiolate mo ang sinabi ni Jesus sa prayer guidelines sa Matthew chapter 6 verse 7. Ayaw ni Jesus yan. Sabi niya, and when you pray, do not keep on babbling like pagans, for they think they will be heard because of their many words. Tingnan niyo yung Tagalog translation doon sa ang salita ng Diyos Bible. Nakalagay diyan, Mateo 6:7. Ngunit kapag ikaw ay mananalangin, huwag mong gagamitin ang mga walang kabuluhang paulit-ulit na mga panalangin gaya ng ginagawa ng mga hentil. Ito ay sapagkat nananalangin sila ng paulit-ulit dahil sa kanilang palagay ay diringgin sila sa dami ng kanilang salita. Ay nako, maliwanag ito. Si Jesus ang nagsabi, kung inaakala nyo na sa dami at haba ng prayer nyo, answered prayer kayo, nagkakamali kayo. Nagkakamali kayo. Ang answered prayer ay nakakamit yan ng taong matuwid. Halimbawa, si Elijah sa Mount Carmel, nakipag-showdown siya sa 400 plus 400 na propeta ni Baal. Nagsimula ang mga bulaang propetang maghandog sa kondisyon na ang baka na ihahandog hindi sisilaban ng apoy. Basta may kahoy sa ilalim, may baka sa ibabaw, pero walang lighter, walang kandila. Mula umaga hanggang gabi, ang mga bulaang propetang to, walang nangyari. Hindi nagliyabang handog. Sinugatan na nila ang kanilang mga katawan. Hanggang sa sinabi ni Elijah, ako naman, gabi na. Okay? O, yung baka ipinatong doon sa kahoy. Tapos sabi niya, buhusan nyo ng tubig. Saka naman nakita, paano aapoy yun? Binuhusan ng tubig. At buhusan nyo pa, at buhusan nyo pa. At umapaw po yung tubig kasi pinahukay niya eh. Ito matindi. Nag-pray si Elijah, Panginoon, sabi niya, patunayan mo sa kanila na ikaw ang totoong Diyos. Ang iksi lang ng prayer. Boom! Di ba? Wala yan sa haba. Nasa nagpe-pray yan. Tandaan nyo ang passage na ito. The prayer of a righteous person is powerful and effective. Wala yan sa haba, wala yan sa tongues. Yung mabuhay ka ng matuwid at upright sa harapan ng Diyos, na ang salita ng Diyos ay isa na sa buhay mo, ang prayer mo, laging pakikinggan ng Panginoon. Ayaw ni Jesus yung paulit-ulit. Ayaw ni Jesus ng tessellation. At ang tongues na nagsasalita ka ng raka-raka, syokoro, Yamaha, Honda, lahat ng mga brand ng motor, pinagbababanggit mo na, at ano mangyayari dyan? Wala po. Sablay yan. Sablay. Hindi ka pakikinggan. Para kang paganong inaakala mo na sa haba ng iyong dasal, pakikinggan ka ng Diyos. Ang sagot, hindi. Hindi ka papakinggan. Yan po ang reason number 2. Reason number 3. Okay? Bakit po fake ang mga gift of tongues na ito? Kasi po, ang nagpa-practice po ng gift of tongues na ito, na fake, na hindi biblical,
ang mga ito nagiging delusional. Nagiging delusional sila. Yung mga, kung may kakilala kayo ng mga nagpa-practice po ng mga tongues na mapapansin niyo po yan, marami dyan delusional. Lutang ang utak. Okay? Yung bang sasabihin nila, kinakausap sila ng Diyos, di ba? Tapos sila inuutusan ng Diyos. Tapos iba Bible study ng Diyos sa langit. Ganyan, nakarinig ko na mga ganyan. Ang lakas ng loob. Sa pulpit pa sasabihin niya, alam niyo po mga kapatid, kasi dati ako dyan eh. Dati ako sa hanay na yan. Sabi niya, ang lesson na ito na i-discuss ko sa inyo ay tinuro sa akin ng Diyos sa langit. Ibig sabihin ko, bakit daw siya sa langit? Oh, Diyos ko, sabi ko. Palibhasa, hindi nagbabasa ng Bible. Okay? Ito pa malala. Itong mga nagpa-practice ng fake na gift of tongues ay pagmumulan din po ng fake na propeta. Okay? At ang mga fake na propeta pong ito, nako, paniniwalaan din po yan ng mga kapatirang naniniwala rin sa fake na gift of tongues. Kaya yung fake na propeta, paniniwalaan nila na legit na propeta, pero fake pala. Ay, naku mga ka-worship, yung totoo po, wag na wag ninyong gagawin ang isang bagay kapag hindi nyo binabasa ang Bible at hindi nyo binabangga sa salita ng Diyos ang lahat ng nakasaad dito. Totoo po yan, mga kapatid. Fake tongues will lead to fake prophecies. Okay? Ang fake tongues, it will lead to fake prophecies. The tendency who practice the fake gift of tongues have the greater tendency to become a fake prophet. Okay? Alam ho ninyo, naalala ko nung kabilang pa ako sa church na yun. Palibasa nga pinapractice yung di umano ay tongues at saka ang head ay naniniwala sa mga prophet. Unti-unti na kasi akong bumibitaw sa ganong klaseng paniniwala. Ang isa sa hindi ko nagustuhan ay yung may isang kapatiran na bagong-bago pa lang sa church, mayaman, siya ay nilapitan at sinabihang, "Sister, okay, gusto kitang makausap kasi ang sabi ng Lord, ibigay mo bahay mo." Hinihingi yung bahay mo. Hinihingi. Totoo po. Tanungin niyo ako, bakit hinihingi? Kasi gusto raw gawin ng Diyos, ng church, yung bahay nila. Ang bahay po nila malaki. Nasa tabi po ng pinakamalaking poblasyon at halos katabi nga ng lahat ng mga establishment. May McDo, may Pizza Hut, lahat ng bangko. Nasa mismong parang main road ang laki ng bahay. Akalain niyo pong makailang beses sinasabihan na ibigay mo ang bahay mo kasi sinasabi ng Diyos, ibigay mo bahay mo. At ang bahay mo magiging church. Ang tanong, sa titira yung babae, di ba? Babae kasi ito na walang asawa. Okay? Parang doon sa kanyang kahinaan, gusto siyang samantalahin nung pastor. Okay? Kasi sinasabi raw ng Diyos, yan yung bunga ng fake na prophecy, tapos fake na gift of tongues, equal delusional, di ba? Yung mga kahibangan, kahibangan, wala na sa tamang pag-iisip, palibhasa hindi na nagbabasa po ng Biblia. Kung may nagbabasa pa talaga ng Biblia, di syempre, maintindihan nila na ang bagay na to hindi dapat pinagsasamantalahan. Yung totoong mga genuine na pastor, hindi yan nangihingi. Brother, ang ganda ng laptop mo, ibigay mo sa akin. Hindi ko yung gagawin. Hindi ko yung gagawin. Diyos ko po. Ay nako, sa totoo lang. Naghahanap na ako ng trabaho, yung virtual assistant, para syempre ako naman may dagdag na kita. Okay? Ako naman po yung may nalalaman sa computer. Ito nga vlog na to, ako lang gumagawa ho dyan, mga ka-worship. Ang gusto kong palabasin po dito, yung mga pagiging delusional, yung lutang,
Dahil pa nag-drugs. Well, anyway, yun po ay mga maidagdag ko lang. Bunga po yan ng maling practices, kagaya ng wrong practice of the fake of gift of tongues at saka wrong practice of the fake prophecies. Resulta, bulaan ang katuruan, bulaan ang namumuno, bulaan ang pastor, bulaan ang church. Bulaan. Nakakatakot kasi ang lalaki nitong mga church na ito. Alam mo ninyo, kung nadudun pa ako, malamang sibak ako. Well, anyway, yun po ay bahagi lang po ng aking dinidiscuss kung bakit ito po ay dapat pong huwag katigan, huwag paniwalaan, huwag gawin. Okay? Reason number 4. Reason number 4. Kasi po, ang mga nagtatangs ngayon, wala nang requirement of translation, wala nang requirement of interpretation. Si Pablo pa naman, sinasabi niya, kayo pag nagtatangs, dapat may magta-translate, dapat may mag-i-interpret. Ngayon, tangs ka ng tangs, walang mag-i-interpret. Buti pa tumigil ka na lang. Naintindihan niyo po? Ang ibig sabihin nito, huwag maging maingat ka, ayon kay Pablo, sa paggamit nito, lalong-lalo na kung gagamitin mo to, tapos wala namang nakakaintindi na sinasabi mo, baka bandang huli, mawirduhan lang sila sa iyo dahil walang kahulugan at walang kabuluhan ang iyong mga sinasabi. Si Pablo ang nagbigay ng guidelines na dapat ang mga bagay na ito properly oriented. Kung may magtatangs, dapat merong mag-i-interpret. Ngayon, kung walang mag-i-interpret, buti pa wag na lang magtangs. Okay? Yan po. Ngayon, wala. Kanya-kanyang birada na lang. Pag narinig mo nagtatangs po, para kang nandudoon sa isang maingay na lugar na iba't iba. Makakarinig ka ng Honda, makakarinig ka ng rock. Parang sira naman ng mga washing machine. Di ba? Haratatatatatat, meron pang Armalite na tuloy-tuloy dahil maraming bala. Di ba? Yun po yung mga bagay na naranasan ko, mga ka-worship. And that is wrong. That is reason number 4. At mamadaliin ko na, reason number 5, kasi po ang tongues ay language. Hindi siya tessellation na paulit-ulit. Okay? At kinakailangan siyang i-interpret, kailangan po siyang i-translate. Kasi nga, ang tongues ay language. Ibig sabihin, speaking in tongues is speaking in foreign language. Halimbawa, pag narinig mo, ano ibig sabihin? French yun, yung sinasabi niya. Talaga, ang ibig sabihin, to God be the glory. Gano'n. May kahulugan, di ba? Daydayawin ka, di ba? Ano yung daydayawin? Ibig sabihin nun, pinararangalan ka, itinataas ka, itinatanghal ka. Di ba? Merong kahulugan, sapagkat hindi ito tongues na kung saan mahirapan kang interpret. Iriribat nila yan. Sabihin, hindi, ang tongues namin, tongues of angel. Pati angel dinamay. Hindi ganyan ang mga angel magsalita. Yung parang mga manok at parang mga ibon na hindi ganyan. Sila Gabriel, sila Archangel Michael. Hindi ho sila ganyan magsalita. Di ba? Na parang makina na walang langis. Hindi ko pwede po. Shakata. Alam mo ninyo, nakakahiya po sa mga angel na sa kanila ibabaling language nyo to. Hindi pa pwede. Hindi pa pwede, mga ka-worship. Kasi po, dapat pag gift of tongues, ma-prove niya na meron tong interpretation, meron po tong translation from foreign language. Okay? Ang sabi dito, balikan natin yung passage na inuna natin, sabi dyan. Ang sabi dyan, when they heard the sound,
This crowd came together in bewilderment because each one heard them speaking in his own language. Now, utterly amazed, they asked, "Are not all these men who are speaking Galileans? Then how is it that each of us hears them in his own native language?" Paano sila nakakapagsalita ng wika natin? Hanggang sinabi, ay nako, lasing lang yung mga yan. Napagbintangan pa silang lasing. Pero the truth is, this is a manifestation of the genuine biblical gift of tongues po. Gift of tongues. Okay? So yun po yung 5 dahilan. Okay? Na ang gift of tongues ay kaloob or gift of the Holy Spirit. Hindi ito tinetrain, ino-orient, kasi ito po ay bigla ang ibibigay at hindi mo inaabangan na nakabuka ang bibig mo. Number 2, kasi po ang tongues na naririnig natin ngayon is a tessellation. Paulit-ulit. At para kay Jesus, bawal yan. Huwag kang magdadasal ng paulit-ulit. Reason number 3, kasi po, ang tongues na pinapractice ngayon, may mataas na tendency na maging delusional. Di ba? Delusional. Akin na yung kotse mo. Hinihingi yung kotse. Okay? Dahil banda huli, itong mga delusional Christian na to, banda huli magiging delusional na fake prophet pa. Okay? At ang gift of tongues na pinapractice ngayon, sa totoo lang, nakakalungkot. Walang translation, walang interpretation. Tira lang ng tira! 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 Mali po yan, mali. At last but not the least, ang genuine na gift of tongues ay language. Language. Ibig sabihin, ito ay winiwika sa ibang lugar. Nagamit mo, nasalita mo, wala kang kaalam-alam. Ang mga pangungusap na binitawan mo ay wika pala sa ibang bansa. Okay? Kaya maita-translate yan, mai-interpret yan. Well, ano po ang lesson na dapat natin maunawaan sa bagay nito? Naniniwala po ako sa biblical gift of tongues. Kapatid, kung meron kang genuine na gift of tongues, na valid, na may translation, may interpretation, hindi siya product ng repeat after me na method, then gamitin mo. Kasi gift yan ng Holy Spirit and it will edify you as a person, as a believer, na ang regalong ito ng Holy Spirit sa iyo ay magpapalakas ng iyong pananampalataya. Pero, kung may gift of tongues, di umano ka naman, na product ng repeat after me, buka mo bibig mo, diyan ka natuto, tapos ito po ay talagang orchestrated, pinlano, in-schedule. Isa ho siyang tessellation. Paulit-ulit. Tapos wala siyang translation, wala siyang interpretation, hindi siya foreign language, hindi siya language ng angels. Then, warning ko to, huwag na huwag mong tatangkain na gamitin pa yan sa susunod. Fake yan. Ang tendency niyan, magiging delusional ka lang, at pag hindi mo nakontrol ang sarili mo, baka bandang huli maging propeta ka na hindi naman totoo. Ako po ay nananawagan sa mga pastor na may ganitong ginagawa. Yung mga matataas na leader, mga pastor na may maraming member. Kung nagtatangs ang church ninyo,
magbigay kayo ng order na dapat ang tongues may interpretation. At kapag ang tongues walang interpretation, walang translation, binibitawan lang, barabarang binibitawan, pero walang kahulugan, ipagbawal nyo. Hindi ako nagbibiro. Dahil ipapahamak nyo ang buong iglesia. Dahil kabulaanan ang ginagawa nyo. Hindi yan para sa Diyos. Para yan sa demonyo. So yun lamang po mga ka-worship. Basta mag-ingat po tayo. Bilin niya ni Jesus. Yan ang mga isa sa tinutukoy niya sa last of the last days. Nang bilin niya, lalabas ang mga bulaang tagapagturo, mga bulaang propeta. Basta, paalala lang, ugaliin po natin magbasa ng Bible. Magbasa. Kasi, salita pa rin po ng Diyos ang ating reliable source, hindi ang tao. Hindi ang tao. Maraming salamat po sa panayam na ito na inyo pong sinubaybayan. Kung kayo po ay na-offend sa mga sinabi ko, malamang nagtatangs ka. Pero paalala ko lang, yang tangs mo ba ay legit? Kung legit yan, pinapaboran ko yan. Pero kung ang tangs mo ay bunga lang ng mga bagay na galing sa maling practices, kapatid, may pagkakataon pa para baguhin mo. Andiyan naman ang Bible, oh. Tinuturo niya yung totoong biblical gift of tongues. So mga ka-worship, hanggang dito lamang po ako. At nagpapasalamat po ako sa pagkakataon na binigay sa akin. Hanggang sa mga susunod po na video na akin pong ilalatag sa inyo. At sa pangalan po ng Usapang Born Again at saka sa Jesus Heart of Worship Church, ako po si Brother Donggala, pansamantalang magpapaalam. Pagpalain kayo ng Panginoon at ang gabay at patnubay niya ay sumainyo palagi. God bless po. Please like, subscribe, and hit the notification bell para updated po kayo sa mga latest videos na ilalabas ko linggo-linggo. Maraming salamat po.